When I was 7 years old, ako po ay nagkaroon ng galis aso. All my mom's thought was, ito ay allergy. Pero sa paglipas ng panahon, pag-progress ng mga months, napansin pati ulo ko nagkaroon po ng mga galis, no? Pasintabi po sa mga kumakain. Kung kumakain po kayo, skip nyo muna itong video, balikan na lang yung pagkakain nyo. Because there's some content here na hindi naman po akma sa mga kumakain. Okay, thank you po. Nagkaroon ng mga langib ang aking ulo. Baho po. Para siyang, alam po niyo itsura ng sugat, ganun po. At ako, I was in grade 2 during that time. Ayaw kong pumasok dahil nahihiya po ako. Although hindi naman ako binubuli ng mga kaklase ko, ayaw ko po eh. Ako na mismo sabi ko, ayaw ko. And then, kung ano-ano po yung ginawa, labas-pasok kami sa FEU, hospital, di ba? Ginamot naman ako ng mga doktor and then gumaling. Gumaling po talaga, syempre, mga doktor po ang gumamot. Pero nung bumalik po yung galis aso ko, may isang matanda na pong nagsabi sa amin na maybe, ito na po tayo, ano po? Sabi, yan daw ay nakatama. Nakatama as in literally nakatama ng duwende. Again, wag niyo po kung tatanungin what it looks like. Kailanman po hindi pa ako nakakita ng mga entities na yan. No, never in my whole life. At nung panahon na sobrang taas na po ng aking lagnat, kung ano na po yung mga inalay, naalala ko yung matandang nagpunta sa amin, ito po ay kaibigan ng aming lola, no? Taga Binangonan, Rizal. Malapit lang po dito sa Maynila naman. So, napadaan, ano po. Sabi niya, Ika, bumili ka ng ganito, ganyan. Ang naalala ko, bumili siya ng kakanin. Ito pong naalala ko, sandali. Kakanin. Pagkatapos, may manok. Iniluto, lutong tinola. Ayun, and then, ito po ay tawag po, ewan ko lang po kung alam niyo itong salitang ito, inatang. Inatang doon sa lugar na pinaniniwalaan nila na ako ay nakatama. Pinaniniwalaan nila na ako po ay nakatama. Okay. So, ako, tinatanong nila ako, anong ginawa mo roon? Nagbike lang ako doon. Sabi ko, kalaro ko yung mga pinsan ko, naglaro lang kami doon. Puno po yun. By the way, no? Puno po siya. Naglaro lang naman kami. Ewan ko po ba? Pero sa naaalala ko po, dumating yung time di po ako nakakatulog. Ang hirap gumalaw. Ako nagkabulutong tubig na rin po ako pero halos same almost yung feeling eh, no? Kasi may sugat ako sa likod, may sugat ako sa maselang parte ng katawan ko, may sugat ako sa paa, lahat. Lahat. Kaya pa nakikita po nila ako ngayon, hindi sila maniwala na ako ano kasi hindi naman po sa pag-ano, wala akong mga peklat. Thank you, Jesus. Biyaya po talaga. Pagkatapos, naalala ko pa dati yung kapatid ko, hindi ko na malapitan, baby pa lang noon. Siyempre, parang malungkot, parang isolated ka, ganon. At saka, ayaw ko talagang pumasok. Wala akong gana. Wala po akong gana. Ngayon, alam po ba ninyo, masyasyak po kayo kung paano po ako gumaling. Ako ayaw ko pong i-credit doon sa atang, ano? Nag-atang kasi. Hindi. Paano ako gumaling? Sa paglipas lang po ng panahon, bago po ako mag-birthday, gumaling po ako. At simula nun, din na po ako nagkagalis. Hindi ko po alam. And then, bumalik kami sa FEU, hospital, at kami po ay, ang tawag po rito, ni-repair dito po sa Cubao. May dermatologist po dyan sa Cubao. At may sinabi po na explanation na meron daw ganong kondisyon. Very hard na kondisyon, pero pagkatapos nun, hindi na babalik. Parang ganon. Hindi naman po siya bulutong. Pero ang tindi, galis aso. Galis aso po talagang hirap. Kamot ako ng kamot.
yung feeling na wag kakamutin, pero kamot pa rin ako ng kamot kasi hindi ko po mapigilan. I love to scratch it because parang doon ako nakakakita ng comfort. Ang hirap po. Although I was only 7 then, alam ko pa po yung hirap nung pinagdaanan na yon. At kung ako yung naliligo po talaga ako, pero dahan-dahan yung pagsasabon kasi baka yung mga langib nga po matamaan ko. So, pinapaliguan po ako ng daddy ko kaya ng mami ko during that time. Ayun pong naalala ko. Pero naisip ko po ngayon malaki na po ako, gumaling ako sa biyaya ng Panginoon yon. Kasi ayaw kong i-credit doon sa atang. Kasi sabi ko nga po sa inyo, isang kaibigan lang po yun ng aking lola na padaan from Binangonan, Rizal. Punta ng Manila tapos sasabihin bigla na, uy, mag-atang kayo. Di ba? Parang, tapos i-credit ko rin yung paggaling ko. I don't think so. Duwende, yung punong yun, natumba po yun nung bumagyo ng malakas. Wala na po yung punong yun. Doon pa rin po yung place. Kaya ang point ko lang po dito, hindi tayo basta-basta dapat naniniwala sa mga ganun-ganon. Pero again, ang stand ko po sa bad, evil spirits, nandyan po sila. Pwede rin pong ginalaw ako ng evil spirits, pero dahil sobra na yung evil spirits sa akin dati, pinatigil na ng Panginoong Hesukristo. Kasi alam ni Jesus, paglaki ko, tatanggap ako sa Kanya. Alam po niyo yun, meron ng predestination eh. I was predestined. Predestined po lahat tayong believers. Halimbawa, hindi ka pa believer, pero nakita na ng Panginoon na, hey, magiging believer yan someday. So, spare Him. Huwag mo siyang galawin. Layasan mo yan. Wala kang karapatan sa Kanya. Akin yan, sabi ni Jesus. Ganun po ang nakita ko. Inaaral ko po yung nangyaring yon. Hindi ko po yun makalimutan. Alam mo, nagkabulutong ako. 2 weeks lang po, okay na po ako. Pero marami lang po akong peklat. Pero ang tingin ko, mas mahirap yung experience ko nung 7 years old ako. Ayun po ang ano ko. Duwende, may pag-usapan natin ng duwende. Again, may mga evil spirits. Dahil naniniwala ang Pinoy sa duwende, pwedeng pagganahin na naman ng demonyo o ni Satanas yung kanyang pagiging tuso, mag-aanyo siyang maliit na tao na duwende at magpapakita ngayon sa mga tao. Ganun po ang tsuri ko po diyan. So again, gusto ko lang pong sabihin, sa lahat ng bagay ang Panginoong Jesus lang po ang tawagan natin. So, I was young during that time nung gagalis aso ko. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam yung mga tungkol sa Lord, ganun. Alam ko lang po yung dati, yung ating kinagisnan, di ba? Ganun lang po. But, whenever naaalala ko yan, hindi ko maiwasang hindi magpasalamat sa Panginoon. Lord, noon pa lang po, sabi ko, ay, meron ka ng protection sa akin. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this wonderful video. Share the love of Jesus. Again, tungkol po sa mga duwende, maaring makakita po kayo. Pero, evil spirit po yon, nag-aanyong duwende para linlangin ang mga tao. Okay? So, I hope sa mga bawat kwento ko, natututo po kayo. Ako, huwag niyo po kong tanungin kung nakakita ko ng mga entities. Kailanman po, hindi pa. Based on stories, ang mga sinasabi ko rito, ng mga mapagkakatiwalaang tao na talaga nakakita. Pero naniniwala ako sa mga evil spirits. Totoo ang spirits, kaya totoo yung mga sinasabi ng mga nagkukwento sa akin. Pero yung sa akin pong condition na ikwento ko ngayon lang po, yun po ay isang medical condition. Okay? Isa po yung medical condition, sabi ng doktor dito sa Cubao. So, doon po tayo maniniwala. Doon tayo mag-a-agree. Ano po? So, ingat-ingat din po. Lagi tayong mananalangin. At ang sabi ng Bible, pag tumawag tayo sa Panginoong Jesus, at ang dyablo, alam niyang tumatawag tayo kay Jesus, yung dyablong yan, manginginig at lalayuan tayo. Dahil hindi siya kailanman mananalo sa atin. Dahil si Jesus nabubuhay na sa atin. Okay? Hope kayo po ay lumalakas sa bawat episode po natin.
Bagamat parang may mga seemingly parang nakakatakot tayong pinag-uusapan, pero I believe kailangan natin pag-usapan dahil ang mga yan po ay mga dark forces na dapat supilin. Thank you. And Jesus truly loves us all.